Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Kamusta po kayo? Welcome po sa Batang Maynila to. Saglit lang po ito. Pag-usapan lang natin itong nakita ko sa X, sa Twitter mga kababayan. Kasi napansin ko lang dahil sa awayan ng sa politika, nangyari masyado ng personalan na. Tulad ng ipinost na itong malamang isa to sa sa mga anti-DDS. Ibig sabihin, it's either Marcos siya, o kaya naman na Pinklawan siya, o Dilawan, di natin alam. Pero nag-post siya ng ito mga kababayan, pakita ko sa inyo. Ito. Yan. Yan yung post niya sa Twitter o sa X. Tingnan natin tong isang litrato. Ito pinost siya yung litrato ni Sara Duterte. Ni Vice President Sara Duterte. Nung hindi ko alam kung kailan nakunan to, pero kalbo siya eh. Nagpakalbo siya. Tapos ang matindi na ito mga kababayan, ayan. Nakabikini. So yun mga kababayan, at dito sa picture sa baba, ayan. Yan naman si dati Pangulong Duterte, kasi ito si Sara Duterte. Yung kalbo pa yung buhok niya. So siguro pinakita niya to para ipakita na si Sara Duterte itong nandito sa picture na ito. So sabi nung nag-post, sabi niya dito sa caption, at taray naman ng future president ng mga DDS, talagang nakakapagbikini pa. Sabay merong may emoji, yung may pawis na emoji na nakatawa. So, biruin niyo mga kababayan dahil sa labanan sa politika, at dahil hindi siya maka-DDS, at kontra siya sa mga Duterte, nakukuha niyang mag-post ng ganito. Pati ba naman yung picture ni Sara Duterte na nakaganyan, ipinost siya sa kanyang Twitter account, at sabi nga niya, ang taray-taray naman itong future president ng mga DDS, kasi alam naman natin sa 2028 malamang at malamang tatakbo itong si Sara Duterte. May pangalang di ba? Ngayon pa lang may pwesto na eh. So siguro na tatakbo ito sa pagka-presidente. Kaya naman sabi niya, ang taray naman ng future president natin. Nakakuha pang magbikini. So ito mga kababayan, nagtataka ko, ba't kailangan pa ba i-post to? Yung mga ganito. Na to eh, di ba, pang babastos na to. Hindi na to normal eh. So ito yung resulta ng labanan sa politika. Pag masyado kang naging panatiko, gagawa ka ng paraan para makapagmema o makapag-post ka ng mga hindi maganda laban dun sa kinakalaban mo. In this case, etong mga Duterte, kinakalaban niya kasi itong mga Duterte, kaya nag-post siya ng picture ni Sara Duterte. Ayan kasi yan mga kababayan diba? Real talk lang mga kababayan real talk, hindi naman tayo namimintas, pero sagwa diba? Ang sagwa mga kababayan sagwa tignan. So ito dapat hindi na pinupost, loko rin yung nag-post na ito. Hindi ko nababagitin yung pangalan kung sino yung nag-post. Pero ito mga kababayan, meron pang mas malupit. Kung kayo nalupitan na at medyo nadiri ng konti dun sa pinakita kong litrato, ito mas matindi mga kababayan. Mas malupit daw itong si Bunso. Sumobra na ang pagpapasexy at feeling model na ng Victoria's Secret. O sino ba yung tinutukoy na itong Bunso daw? O ito, tingnan ninyo. Ayan mga kababayan. O ayan, grabe alam ko kilala nyo to. Hindi ko nababagitin yung pangalan, pero kilala nyo naman kung sino yan di ba? Si Bunso. Ayan. Si Bunso yan mga kababayan. Si Bunso. Sino pa babunso sa Duterte? Grabe sobrang pagpapasexy. Kung matindi raw si
future president, mas matindi raw itong ano. Ito, yan. Yan mga kababayan. At ito pa. Ayan. So ipinost ito nung anti-Duterte. At siguro syempre nag-post siya dahil galit na galit siya sa mga Duterte, nagawa niya mag-post ng ganito. Na pati yung ganitong mga litrato na hindi naman dapat na ipinopost para makapanira, hindi naman na dapat ginagawa ito, di ba? Pero wala, ganun po talaga kapag pagdating sa politika, gagawin mo lahat makalang dun sa sa kinakalaban mong politiko. Ayan, di ba? So ano na to? Iba na yung nangyayari ngayon mga kababayan. Masyado na nagiging personalan itong labanan sa politika. At ito sabi pa niya, ang matindi sa kagustuhan niya na mas gumanda pa ay nakakahawig na niya ngayon si Michael Jackson. Ayan mga kababayan. So, sobrang gusto niya raw na maging sobrang ganda. Ayan, kahawig na raw niya si Michael Jackson. Ayan, kahawig na ba? So, yun yung post itong itong anti-Duterte na to. Ito, basahin natin yung mga comment ng ating mga kababayan. Ayan, basahin ko Sabi niya, yan ang resulta ng bilyones na kinita ng tatay niya. Ayun daw yung resulta. Kasi, di ba, mahal din yan yung magpaganda ng katawan, magpa-opera, di ba, magpatangos ng ilong, magpaputi, magpatambok ng puwet, magpalaki ng, di ba, lahat yan kaya na gawin Wala na imposible Pero, magagawa mo lang yan kapag may pera ka. Kung wala kang pera, hindi mo magagawa yan. Kaya daw nagagawa yun, dahil nga daw sa bilyones na kinita ng tatay niya. Ayan, mga kababayan. May nagtatanong dito, saan kaya siya kumuha ng pera? Saan kumuha? Sa Confi. Sa Confi raw kumuha ng pera. Sa confidence. Yan. Meron namang nagtatanggol. Merong hindi nagustuhan na itong post na ito. Sabi niya, anong problema? Kesa naman addict. Tama naman, di ba? Ikaw naman, pwede ka magpa-sexy. Kung maganda katawan mo talaga. Kung meron kang karapatan, kung may cake ka, di pwede naman kaysa naman daw addict. Kaso, ewan ko lang ito kung may cake ito. Yan. Di ko lang alam kung may cake yan. Hindi ako sigurado kung may cake yan, kaya na maghusga. Pero ito, ayan. Di ba? May cake naman May cake naman Kaya, huwag na kayo makialam. Pag nakikialaman nyo pa kung carry naman niya wala naman kayong magagawa, di ba? Ito. So, hindi na presidente si Digong. Inggit ka lang kasi pangit ka, tapos walang perang pampaganda. Bobo. Nagalit na yung DDS. Hindi na presidente daw si Digong. Inggit ka lang pangit ka kasi wala kang perang pampaganda. Nasabihan ka patuloy, bobo. Ito, sinagot nung nag-post. Ito, nag-aaway na. Sige na nga, pangit na nga ako at pagbibigyan kita. Kasi sa tono ng pananalita mo ay namumutawi ang 20% discount. Mukhang senior division daw itong nag-reply. Base dun sa siguro tinignan yung profile picture. Mukhang senior citizen. Ano naman kung senior citizen? Alam niyo, proud nga ito mga senior kasi umabot sila sa ganung edad. Iba nga, hindi umabot ng ganun So, ito mga kababayan. Yan. May K naman may K. So, yan mga kababayan. Marami ring nag-comment. Inaatake ba itong women's body positivity? Misogynistic, aren't we? Misogynistic daw itong nag-post. Meron naman nagsabi, spare the kid. Wag nang idama yung mga bata.
Kung may problema ka sa mga Duterte, di mo gusto yung pamamalakad ng tatay nila, huwag mo na idama yung mga bata. Ito, agree naman ako kasi hindi mo dapat ginagamit yun eh. Di ba? Pero mo, yung bata na nahimik, hindi naman naging nakikialam sa politika. Ngayon eh, idadamay mo sa usapan. Pati yung mga picture na gano'n na private picture, eh, papakita mo pa, tapos ang titirahin mo yung tatay. Diba? Hindi maganda. Hindi maganda. This goes beyond the bounds. You're no longer discussing politics but engaging in harassment. The youngest daughter of P. Duterte isn't involved in politics. Be cautious, you might face consequences. This isn't criticism of P. Duterte. It's exploitation and harassment of a civilian personality. So ito mga kababayan, agree naman ako dito. Alam mo, hindi dapat tayo nagpo-post ng ganito. Kung meron tayong galit dun sa isang tao, sa personality, sa personalidad, huwag natin idama yung mga bata. Ano na po yun, masyadong below the belt na yun. Pero in fairness, ang hot ni Kitty, no? Tuloy. Pinagnasaan na tuloy ng kababayan natin. Ang hot naman talaga eh. Kasi tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Hindi ba hot yan? So, kaya sabi sa inyo, may kayo naman na magpo-post ng ganyan. Pero, dapat naman, yung topic, eh, okay lang pag-usapan showbiz, ganyan topic sa modeling. Pero kung ang pinag-uusapan ay politika, bakit dadamay mo yung bata, di ba? Mali naman yun. So, kaya mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Tama ba yung magpo-post ka ng ganito? Galit ka sa isang tao, tapos titirahin mo yung mga anak? Di ba? Ay, nang gagawin mong ipopost mo para may masabi ka lang laban doon sa tinutulog sa mo. Kayo, ano sa tingin niyo mga kababayan? Mag-comment nga po kayo, comment below. Tingnan ko kung ano ang mga reactions ninyo. So, yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.